Giniit ng dalawang testigo na sina Noel Martinez at Jaime Pacho, inutusan sila ni JB Sebastian na magbenta ng droga sa loob at labas ng bilibid. Anila, ang perang malilikom ay para sa dating Justice Secretary na si Laila De Lima. Si Sebastian ay isa sa mga kinikilalang drug lords sa bilibid. Doon, direkta niyang sinabi, bigyan siya ng tulong bilang tulong sa paghanda sa pagtakbo sa pagkasenador sa darating na eleksyon ni DOJ Secretary Laila De Lima. Makailang ulit din daw nakita ni Martinez si De Lima na dumalaw sa kubol ni Sebastian, pero hindi nito nilinaw kung ano ang ginagawa ni De Lima roon. Ang sinabi lang niya, may mga pagkakataon na nagpupunta ang driver ni De Lima na si Jonel Sanchez at kalaunan ang isang alias Makoy sa bilibid para kumolekta ng pera kay Sebastian. Sa lahat ng pagkakataon ng pagpunta ni Secretary De Lima sa kubol ni GB, silang dalawa ay iniwan namin pagkatapos ng kainan. Ayon naman sa testigo at convicted murderer na si Jojo Baligad, hiningian daw siya ng high-profile inmate na si Herbert Colango ng 1.5 million pesos noong 2014. Para malikom ang pera, sinabi ni Baligad na nagbenta siya ng droga at nagpasugal sa bilibid. Alam ko na direktang para kay Secretary Laila De Lima mismo ang 1,500,000 piso at ito'y taasang inamin ni Herbert Colango sa akin. Sabi naman ng testigo si Froilan Trestiza, madalas daw manghingi ng pera sa kanilang grupo ang isang nagngangalang Danilo Martinez. Pakilala umano ni Martinez, consultant siya ni De Lima. Nagsimula na siyang manghingi sa akin ng halagang 10,000 piso hanggang 20,000 piso para daw sa opisina. Giit naman ng testigo si Hanstan na pag-alaman niya na nagbigay ng 5 million pesos ang drug lord na si Peter Ko sa isang nagngangalang Jose Adrian Dera noong panahon ng halalan sa taong ito. Pakilala umano ni Dera, pamangkin siya at close in security ni De Lima. We lost contact with Judd until after the election, just after the election. Now Judd is reported to be with Senator Laila De Lima again as her personal security again. Bago sila magbigay ng testimonya, binigyan ni House Speaker Bebot Alvarez ng immunity ang mga preso na tumestigo. Joyce Ila, CNN Philippines.